Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. So, komentaryo lang po natin itong naganap na bill hearing kay Bong Revilla, mga kababayan. Tatlong hearing po ito na alam naman po natin na nagtuturo kay Bong Revilla ay si Bernardo lang po, mga kababayan. So, bago ang lahat, pakinggan muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Make some noise! Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, 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 Marcos bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So, pakinggan lang po muna natin itong report ng UNTV regarding sa pag-witness sa pagdulog ni Alcantara doon sa bill hearing ni Bong Revilla, mga kababayan. Kasi isa po to sa mga witness, state witness po ito, di umano, na tinuturo si Bong Revilla ang nagkamal ng pera doon sa kanyang proponent, doon sa commission, doon sa DPWH, mga kababayan. So, pakinggan lang po muna natin. Si Ivan Alvarez hinggil sa kanyang ulat sa pagpapatuloy ng bail petition hearing ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang akusado mula sa DPWH Bulacan 1st District. Yes, Ivan. Yes, aga ang mga konkretong sinabi ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara ay 30% ng kabuuang pondo ng flood control project ay napunta sa proponent habang pumorsyento rin siya at ang mga kontraktor na nasa likod nito. Sumalang sa witness stand ng Sandigan Bayan para sa bail hearing ng kasong malversation ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang kapwa-akusado mula sa Bulacan 1st District Engineering Office, si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Ito ay para sa umanay Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Sa isinagawang cross-examination ng defense team, inihayag ni Alcantara na kay dating Bulacan Assistant Engineer Bryce Hernandez niya sinasabi ang porsyentong dapat matanggap ng mga taong may kinalaman sa flood control project, gaya ng proponent at contractor. Ayon kay Alcantara, kay Bryce Hernandez rin, iginawad ang proyekto bilang contractor at kasama rin ito si JP Mendoza. Matatanda ang noong nakaraang pagdinig, sinabi ni Sally Santos na may-ari ng Sims Construction na pinapahiram niya ng lisensya bilang kontraktor si Hernandez. Ayon kay Alcantara, 3% ng kabuuang pondo ay napunta sa kontraktor habang 30% naman ang nakalaan para sa proponent. 1.5 o hanggang 2% naman ang kanyang nakuha. Si Revilla ang itinuturong proponent ng umanay Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ngunit nang tanungin ng Sandigan Bayan 3rd Division si Alcantara, hindi ito makapagbigay ng mga konkretong ebidensya gaya ng pirma o litrato. Yan, mga kababayan, dinideny ni Alcantara na kasi wala naman siya talagang knowledge na napupunta kay Bong Revilla ang pera, mga kababayan. Kasi ang nagtuturo lang ay walang iba kundi si Bernardo, mga kababayan. Ituloy lang natin si Alcantara, mga kababayan. Na makakapagpatunay na si Senator Bong Revilla Jr. ang proponent ng proyekto at ang nakakuha ng kickback at advance payment mula sa proyekto. Paliwanag ni Alcantara, oral instruction lang umano kasi ang ibinibigay sa kanya ni Yusek Bernardo. Ito, mga kababayan, malinaw na malinaw pa na ang nagtuturo lang talaga sa kanila kay Bong Revilla ay si Yusek Bernardo, mga kababayan. Para ano? Para sirain, dahil alam naman po natin na kalaban ng mga Remulla ang mga Revilla, mga kababayan. Ibig sabihin, ito si Alcantara, wala talagang knowledge na nakakatanggap si Bong Revilla at siya yung proponent doon sa proyekto, doon sa Bulacan, mga kababayan. Ibig sabihin, palpak talaga ito si Bernardo. Kasi bukod si Bernardo lang ang nagtuturo kay Bong Revilla, mga kababayan. Ito pang isa pang report, mga kababayan, isa pang witness di umano ng bill hearing ni Bong Revilla, mga kababayan. Pakinggan po natin. Daloy ng pagtestigo ni Opulencia at ano ang mga sinabi niya na ikinadismaya ng mga hukom.
Ella, simple lang naman ang tanong ng Sandigan Bayan 3rd Division dito kay Gerard Opulencia. Ngunit hindi nila makuha yung mga sagot sa kanilang mga katanungan. Kaya mismo ang korte na ang kumag-question kung paano ito natanggap bilang isang state witness. Paano nakuha ang mga commitment na ibinibigay nila kay Yusek Bernardo? Yan ang tanong ng mga maestrado kay Gerard Opulencia na siyang coordinator ni Bernardo ng pagkuha ng commitment o kickback mula sa mga district engineers ng National Capital Region. Ang tanging sagot nito, wala siyang personal knowledge dito. Ang ilan sa nabanggit nito ay noong February at March 2025 kung saan tinatawagan niya ang mga district engineer at sasabihin kung ano ang oras at petsa at kung kailan ibabagsak ang mga pera sa Diamond Hotel. Ngunit hindi niya umano alam kung saan ang gagaling ang mga pera. Pero duda niya ay mula ito sa mga kontraktor. Hindi nito maikwento kung paano inihahanda ang mga pera. Hindi rin niya kilala ang mga kontraktor at mga proponent at tanging sumusunod lamang sa utos ni Bernardo. Wala ring alam sa umano'y ugnayan ni Bernardo at Revilla dahil hindi niya anya jurisdiksyon ang mga proyekto sa Bulacan. Hindi rin umano siya nakakakuha ng advance payment o kickback at tanging pa-thank you na 1 milyong piso kada proyekto sa North Manila noong district engineer pa siya sa lugar. Dahil walang maibahaging konkretong detalye sa korte sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong, dismayado sina Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda at Associate Justice Ronald Moreno kay Opulencia. Ayon kay Miranda, nagtataka sila kung paano ito natanggap na state witness ng DOJ. Yun nga po mga kababayan. Pati mga hukom doon sa Sandigan Bayan, tataka bakit naging state witness nito? Ay wala naman pong kinalaman din. Hindi rin niya po may turo si Bong Revilla na talagang siya ang proponent, mga kababayan. At sa kanya ba na ibibigay ang kanyang pera, ang mga pera na yan, mga kababayan? Ang tangi lang pong nagtuturo sa kay Bong Revilla ay si Bernardo. Which is yung mga kapwa niya witness, hindi naman nila alam. Tangi si Bernardo lang o baka mayroon lang nag-uutos kay Bernardo na ituro si Bong Revilla, mga kababayan. Dahil nga, big piece, kailangan nila may makakulong na mga tao. At alam naman natin, yung panahon na yun, ang DOJ Secretary ay walang iba, si Boying Rimulya, mga kababayan. Di ba po? Nung napunta si Boying Rimulya sa ombudsman, kaya nga po, bago siya, galing siyang DOJ, at siya ang nagrekomenda na sampahan ng kaso si Bong Revilla, mga kababayan. At alam naman po natin, kung taga saan si Boying Rimulya, taga Cavite. At taga saan ba si Bong Revilla? Dahil ito mga kababayan, si Bong Revilla at ang kanyang mga anak, hindi po ito pumirma sa impeachment ni BP Sara. Kaya po, lahat po ng kalyado ni BP Sara ay pinag-iinitan po lahat ngayon. Ayon na rin po yan kay BP Sara na lahat ng kinakausap niya ay ginugulo. Pinag-iinitan ng gobyernong ito, mga kababayan. Isipin mo, 2 witness na nagdi-deny kay Bong Revilla na hindi namin siya nakikita dyan sa proyekto na yan. Ang tangi lang nagtuturo sa kanya ay walang iba kung hindi si Bernardo, mga kababayan. Pakinggan naman po natin ang pag-witness ni Bernardo sa kanilang bill hearing, mga kababayan. Kasi huling witness na po ito eh. Pero tanging si Bernardo lang po ang nagtuturo kay Bong Revilla. Pero kung papansinin nyo po, lahat ng witness na nauna, bago sa kanya, ay hindi kumpirmado na talagang kay Bong Revilla na pupunta ang pera. Tanging si Bernardo lang. Ang tanging tinuturo nila, si Bernardo lang sa amin yung binibigay yung pera at wala akong confirm na itong pera na ito napupunta ba kay Bong Revilla? Di ba po? Kaya yun po yung malaking tanong dito na baka mayroon lang nag-uutos kay Bong Revilla, kay Bernardo na ituro mo si Bong Revilla, mga kababayan, para maging state witness ka. Kasi dapat, hindi po ito state witness, mga kababayan. Kasi, ito si Bernardo, tinuturo mismo nila Alcantara at nitong Puliencio, mga kababayan. Siya ang tinuturo. Sa kanya lahat bumabagsak yung pera. Tapos ang tinuturo lang, tapos tinanong sila, alam ba ninyo kung yung pera na yan mapupunta kay Bong Revilla? Hindi. Anong ibig sabihin? Mahina itong ebidensya na ito, mga kababayan. Sino makipag-collaborate ngayon kay Bernardo, mga kababayan? Sa sinasabi niya sa Sandigan Bayan na si Bong Revilla ang tumatanggap ng pera. Siya lang. At dinideny din ito ng driver niya, mga kababayan. Pakinggan lang po natin itong hearing din kay Bernardo, mga kababayan.
Bernardo laban sa mga akusado. June, kinumpirma ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa harapan ng mga hukom na nag-request si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ng mga proyekto sa DPWH. Kapalit yan ang 25% na commitment o mas kilala sa tawag na kickback. 500 million pesos umano ang nakuhang commitment ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa pagitan ng mga taong 2024 hanggang 2025. Sa testimonya ng state witness na si Roberto Bernardo, 3 beses nahatira ng kickback money si Revilla na may kabuuang halaga na ₱250 milyon. 1 beses noong 2024 na may halagang 125 million, 2 beses naman nitong 2025 na may halagang 250 million at 125 million pesos. Ayon sa kanya, 20 million pesos kada isang bunker's box ang inihatid ng kanyang mga driver sa White House compound nito sa Cavite. Kwento pa ni Bernardo, noong 2024, kasama siya sa pag-deliver ng 125 million pesos na kickback na nakalagay sa 6 na box at isang paper bag. Personal ulit siyang naghatid noong March 2025 ng panibagong 125 million pesos habang hindi naman niya umano personal na nasaksihan ang pagde-deliver ng 250 million pesos. Ang perang ito ay ang nalikom na commitment o kickback para kay Revilla kapalit ng mga nirequest nitong proyekto sa Bulacan. Nanggaling ito sa advance payment ng mga kontraktor na nanalo sa bidding ng mga proyekto. Pagkatapos ay kukolektahin ng Bulacan Regional Director na si Henry Alcantara at saka ipapasa kay Undersecretary Bernardo. Samantala, Isipin mo mga kababayan, no? Galing kay Alcantara, papunta kay Bernardo, sila lang. Tapos ang nagtuturo ngayon dito, na kay Bong Revilla, ay si Alcantara, ay si Bernardo. Ay paano natin mapapatunayan na talagang totoo yung sinasabi ni Bernardo, mga kababayan? Sino makikipag-collaborate sa kanya ngayon? Mayroon bang pirmahan? Mayroon bang pinirmahan si Bong Revilla na katunayan tumanggap siya ng 500 million na kickback? Diba po, mga kabayan? Yan po yung nakakalungkot na pangyayari. Kasi parang tingin ko lang po dito, gawa-gawa lang itong mga salitang idikit mo si Bong Revilla para lang mapatunayan kung paano nila tayo-tayin. Kaya lang, ang problema nila dito, mga kababayan, dininay na di umano ni Alcantara, dininay na ni Potencio. Si Bernardo lang ang nagsasabi na si Bong Revilla ang proponent yan, mga kababayan. Yung dalawa, walang alam, hindi natin alam. Kasi dapat ito talaga si Bernardo ang talagang idemanda, ang kasuhan dyan. Kasi siya ang tanging, siya ang hindi, kasi siya yung mismo tumatanggap ng pera nang galing kay Alcantara, kay Bryce Fernandez, kung sino-sino pa man yung mga DPWs na makasangkot dyan, mga kababayan. Na dapat talaga, ito si Bernardo ang dapat kasuhan dyan. Kasi wala namang malinaw. Ito, hindi tayo magtataka kung si Bong Revilla pansamantalang makakalaya ito. Kasi wala po nakikipag-collaborate sa sinasabi ni Alcantara, ni Bernardo. Laging siya lang mismo ang nagsasabi na si Bong Revilla tumanggap ng pera na 500 million, mga kababayan. Tandaan nyo, sinabi niya pa na yung 250 million, hindi niya pa alam kung sino ang paano binigay kasi wala na siyang knowledge doon. Na ibig sabihin, yung sinasabi niyang 250 million, hindi niya alam. Pero bakit niya sinasabi dyan? Di ba po? At yung magkahiwalay na 125 at saka 100 million, ang mga driver daw, di umano niya ang nagbigay. Ay, dapat pinatawag yung driver. Ay, dinay din yata ng driver yun, mga kababayan. Yun po ang dapat talaga ang idemanda dito, ito si Bernardo kasi siya yung tinuturo ng lahat eh. Malay ba natin kung binabalik niya lang kay Bunuan, tapos si Bunuan ang bahala? Di ba po? Yun ang nakakaano dyan. Kasi undersecretary ito. Ang secretary talaga si Bunuan. O, di ba po? Parang pinagkukunik-kunik lang nila, mga kababayan. Bakit? Tapos sinasabi lang ni Bernardo na si Bunuan, si Bong Revilla. Hindi kaya ganun, mga kababayan? Pinapalabas niya na si Bong Revilla mismo yung si Bunuan. Which is si Bunuan naman pala ang tumatanggap ng lahat. At binibigay, di umano, kung sino man yung nasa executive, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami